Hello mga kapatid, mga kasama. Nandito naman po ang inyong Lolo Ben para magbibigay sa inyo ng kwento. At kagagaling ko lang dito sa Polyoloco. Kumain ako lunch ko. At kasi naglalakad ako, bigla akong nagutom. Malapit lang dito sa bahay itong lugar na ito. At pumasok ako at nag-order ako ng lunch. Kaunti lang naman yung lunch ko kasi gusto ko sana magsalad. Pero namimiss ko na rin yung Polyoloco kasi nung bagong dating ako rito sa Amerika noong 1983-84, bago pa lang ang Polyoloco dito. Na-establish siya noong 1980. Kaya nung una kong natikpan itong Polyoloco, talagang masarap. At mura pa noon. Yung 2-piece chicken, mga wala pa yatang $5. Kasama na yung kasama na yung soft drinks. 1 to sawa yung soft drinks. Ngayon na, $11 na. Pero kasama na yung kasama yung tax, pati na rin yung soft drinks. Pero yung soft drinks unlimited yung soft drinks. Kaya pwede kang bumalik-balik. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon yung isang sistema dito sa Amerika na kinakailangan mo ng insurance. Lahat ng bagay dito may insurance pero ang unang insurance na importante is yung life insurance. Kasi yung life insurance, kung gusto mong may mangyari sa iyo at namatay ka, kahit paano meron ka maiiwan sa pamilya mo. Yun ang concept nun. Meron din yung tinatawag nilang accident insurance. Kaya pag may nangyari sa iyo, aksidente ka, connected sa trabaho mo, pwede kang kumulekta ng insurance. Pero ang insurance kasi kontrata yan, kontrata sa iyo, sarili mo, at saka yung kumpanya na hahawak ng insurance mo. Pero kinakailangan magbayad ka ng premium, ang tawag doon. So meron kang monthly na binabayad. Ngayon, kung may mangyari sa iyo, depende sa kalagayan ng katawan mo, age, ganon, kung anong trabaho mo, kung healthy ka, maayos ang buhay mo at saka kalusugan mo, mabibigyan ka ng sapat na coverage. Depende kung magkano yung nasa category mo. Okay, depende sa age, ganon. Siyempre kung mas malaki yung principal mo, yung insured amount mo, malaki din yung premium mo. So ganun yan, give and take yan. So ang importante sa insurance is lalong-lalo na pag tungkol sa kalagayan mo, yung life insurance, pwedeng may term yan, good for 20 or 30 years. Ngayon, after nung period na yon, kung pwede mong kolektahin yung insurance mo, pwede. Meron naman yung forever. Ibig sabihin, pag namatay ka, dapat meron kang beneficiary na tatanggap ng insurance mo. At alam nyo dito sa Amerika, pag lahat yata ng bagay may insurance Isang pinaka-importante dito na kailangan mo lalong-lalo na pag nandito ka sa Amerika, yung medical insurance. Kasi hindi mo alam kung anong magyayari sa buhay mo
aside from yung life insurance mo, kailangan mo ng medical insurance kasi pag magkasakit ka at wala kang insurance, malaki ang babayaran mo. Hindi lang yan, meron din silang dental insurance. Mahal ang magpapagawa ng ngipin dito. At kung wala kang insurance, ay talagang malaki yung babayaran mo. Ito naman sa kotse. Sa kotse naman, kailangan may insurance ka sa kotse mo. Kasi para meron kang protection just in case may babangga sa'yo, bababangga ka, kung ano bang mangyari sa'yo, at least meron kang mahahabol na pampagawa ng kotse mo, o kung nasugatan ka o baldado ka, meron kang magagamit. So sa bahay naman, pwede mo namang i-insure yung bahay mo, fire insurance. Baka masunog yung bahay mo, magbabayad ka. Ganon din, magbabayad ka rin ng premium mo. At depende sa gusto mong insured amount, lalaki din yung premium mo. Itong premium na ito yung binabayaran mo every month. So lahat ng bagay dito merong insurance. So meron pa yatang dito batas na hindi ka dapat magkaroon ng kotse o sasakyan kung wala kang insurance. Ganon yun. Ito rin, nasubukan ko nung minsan, nag-rent ako ng kotse sa Enterprise or sa rent-a-car, ganon. Kinakailangan mo magbayad ng insurance. Just in case may mangyari doon sa kotse na re-rentahan mo. At saka double purpose yun, pati rin yung sarili mo. So importante yon. So ayun, lahat ng bagay dito sa Amerika may insurance. Medical insurance, dental insurance, car insurance, house insurance, fire insurance. Ayun. So talagang mahirap dito sa Amerika. At marami kang babayaran dito. Pero sa kabuuan naman, hindi ka masyadong magkagastos dahil yung kumpanya na umahawak ka ng insurance mo, siya ang tutulong sa iyo. At meron ka lang kaunti na babayaran. Kung minsan yung first $300 yun ang babayaran mo, or $200, and everything is free. Libre na yun, lahat. At of course, pag mag-claim ka ng insurance naman, kinakailangan mo maraming dokumento yan. At maganda rito, pag nakita nila kaagad na talagang legit yung yung claim mo, bibigay sa iyo kaagad yung yung principal ng insurance mo. Yan ang maganda rito. Walang delay, hindi mo na kinakailangan na maghabla. Hindi kagaya sa lugar natin, ang tagal-tagal mag-claim ng insurance. At saka dito, yung mga dental, medical nila, mabilis. Halos wala ka nang babayaran pag may problema ka sa ngipin, may problema ka sa kalusugan mo, ay wala ka masyadong babayaran. So yun lang po ang natin dito, ang advantage dito. At marami kang pagpipilian ng mga insurance companies dito at hindi ka lulukuhin. Talagang legit ang mga yan. At syempre mga itong insurance na mga ito, mayroon regulatory body or agency na humahawak sa kanila. Kung hindi nila babayaran yung claims, ay talagang ihahabla sila. At ikaw naman, pwede kang kumuha ng abogado. Siyempre babayaran mo yung abogado. Pag hindi ka binigyan ng claims mo, talagang pag-ihabla mo mga yan, milyon-milyon din ang ibabayad sa'yo. So yun lang po na ang aking topic ngayong araw na ito tungkol sa mga insurance dito sa Amerika. Marami ang mo yan. Pero kailangan ka bang mag-insurance? Kasi pag namatay ka, sino makikinabang?
siyempre makikinabang yung mga anak mo at saka yung misis mo kung buhay pa. Okay, so yun lang po dito sa sa Amerika. Habang naglalakad ako, nagkwekwentuhan tayo at yun lang muna ang kwento ko sa inyo. So nandito ako ngayon sa Target. May malapit na store ng Target dito sa bahay at mga 2 blocks or 3 blocks away. So, minsan dito ako naglalakad Okay, so yun lang at shout out sa mga aking mga subscribers. Napapansin ko dumadami na aking subscribers. Sa mga bagong nag-subscribe sa YouTube channel ko, salamat at sana madadagdagan pa ang mga subscribers. At sabi ko naman sa inyo, hindi naman importante yung subscriber at mamonetize tayo. Ang kinakailangan ko lang daily exercise ng utak ko para umaandar yung utak at siyempre hindi tayo makakalimutin balang araw. So salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye! Nandito ako ngayon sa sidewalk. May nakita ako, barbershop ito. Dating beauty parlor itong establishment na ito. Pero ngayon barbershop na. Nasa sidewalk. May mga upuan, bench. Kaya umupo muna ako rito. At meron akong nakalimutan sabihin. Doon sa in-order ko pala na sa Pulilo ko, 2-piece chicken yon, yung legs at saka yung thigh. At may kasamang side dish. Ang pinili kong side dish coleslaw at saka ano ba yon, mashed potato na mayroong cream. Kalimutan ko anong pangalan ng cream. At saka yung 2-piece chicken at saka unlimited na soft drinks. At may kasamang tortilla yon. Ang pinili ko tortilla yung corn tortilla kasi yun ang palagi kong in-order. So ayun, at saka bibigyan ka ng kasama na rin yung salsa. May kasamang tomato salsa at saka yung avocado salsa. Ito yung ang ginagawa rito himay-himayin mo yung manok, tapos ibabalot mo doon sa tortilla, tapos lalagyan mo ng yung salsa ng kamatis at saka yung avocado. Ayun na, kakainin mo at habang kinakain mo pwede in between kasi dalawa yung tortilla na binigay para sa dalawang chicken na parte na inihaw. Anong tawag dito? Kumakain ako ng side dish, yung coleslaw at saka yung mashed potato. Masarap yung mashed potato nila kasi ibang-iba yung sauce niya. So ganun po, yung ganun kasimple. Pero meron din silang salad kasi next time papakita ko sa inyo. At syempre binidyo ko rin yung in-order ko para makita nyo kung ano itsura. So $11.20 plus cents yun. Kasama na yung tax. Pero binawasan ng $1 kasi alam nilang senior citizen ako. Automatic kasi kaagad yun. So nakita ko doon sa resibo may $1 na senior citizen discount. So yun lang muna ang may kwento ko sa inyo ngayong episode na ito. At salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking mga kwento dito sa YouTube channel na ito. Hayaan nyo at sisikapin kong araw-araw magkakaroon tayo ng kwento. At kung nga pala ngayon July 4th ngayon, ito yung Independence Day dito sa Amerika. Kasi ang kwento ng Independence Day dito nangyari noong July 4, 1776. Alam niyo yung original 13 states
ng Amerika, nabigyan na ng kalayaan ng Great Britain o France. Di ko lang pero alam ko Great Britain ang una nilang nag-establish dito sa Amerika sa kanila. So yung original 13 states, nagkaroon sila ng independence noong July 4th, 1776. So Independence Day ngayon, federal or national holiday dito sa Amerika. Walang opisina, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga business establishments, transportation, tuloy-tuloy. Pero karamihan ng mga tao dito nasa labas na dito sa siyudad ng Los Angeles, kasi kanya-kanya na silang punta sa mga lugar na magbakasyon, gano'n. Kasi hanggang linggo na ito Miyerkules ngayon, hanggang linggo na yung nila, holiday. So long weekend ito. So yun lang muna, at magkakaroon din ulit tayo ng panibagong isang episode tungkol sa Independence Day nila, at ikumpira natin yung nangyari sa atin sa Pilipinas, kung paano tayo nagkaroon ng Independence Day. So yun lang po muna, at salamat po, at dinagdag ko lang dito sa una kong video kanina, itong addendum o dagdag dito sa aking sasabihin ngayon, kasi medyo nakalimutan ko yung very significant day or activity or event ngayong araw na ito dito sa Amerika. Salamat po, at magandang araw po sa iyo lahat. Bye!